Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri ay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng mga Lord. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral ng maaasahang katotohanan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang, mula ng likhay ng Diyos sa daigdig. Maliban sa inyo, sino pa nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas na isang buong lahi mula sa ibang bansa upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan, ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo. At sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksan niya ang mga bansang mas malakas sa inyo, upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat niyo malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang Kanyang mga utos at tuntunin. Sinasabi ko sa inyo ngayon, sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikan, gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga.
Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga, iyang kadakilaan mo'y mahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos. Ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob, ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan, si Moises at Aaron, yaong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Magtatayo na po ang lahat. Ang bait, pagkat may kakamting langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Palapakan natin ang pong Jesus Nazareno. Maganda po na sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa sa pagtitipon-tipon natin, bagamat sa mga sandaling ito, may kanya-kanyang pagtitipong nagaganap. May mga protesta, may mga rally sa kung saan-saan dahil sa kaguluhang mga nangyayari sa ating paligid, mga kalituhan tungkol sa ano nga ba ang konstitusyon natin, ano nga ba ang pagkaunawa ng bawat salita, litong-lito na tayo. Kaya maganda rin na tayo bilang isang komunidad ng mga nagdidibosyon sa Nazareno ay magtipon-tipon para manalangin, para magdasal at lalong-lalo na para magpasalamat sa poong Jesus Nazareno. Sabi nga po ng ating salmon tugunan sa araw na ito, sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sabihin nyo nga po, magbubulay-bulay.
Tayo ba, naintindihan ba natin itong pagbubulay-bulay? Tanungin nyo nga yung katabi ninyo, naintindihan mo ba yung pagbubulay-bulay? Kasi, gaya ng madalas kong binabanggit kapag ako po ay nagmimisa, hindi sapat yung nakaupo ka lang dyan. Hindi rin sapat nung nakikinig ka lang kasi lahat naman tayo medyo may pandinig pa. Pero ang kailangan ay pinagninilayan natin yung mga naririnig natin. So yung pagbubulay-bulay, inaanyayahan tayo na kung naririto ka na, pagnilayan mo naman ano ang mga ginawa ng Diyos sa iyo. Balikan mo, kumbaga, no? Sabi nga sa unang pagbasa, sa aklat ng Deuteronomio, kinausap ni Moises ang mga tao at sinabi, isipin ninyo kung may naganap na bang katulad nito. May nasaksihan na ba sila o nabalitaan man lamang mula ng likain ng Diyos ang daigdig? At maliban sa inyo, sino pa ba ang nakarinig sa tinig ng Diyos? Mayroon pa bang ibang Diyos na katulad ng sa atin na inilabas kayo inilabas mula sa pagkaalipin sa Ehipto, sinamahan, prinotektahan? Mayroon bang ibang Diyos na kayang gumawa niyan? So, pagnilayan natin, ano ang mga ginawa, nagawa na ng Diyos at patuloy na ginagawa ng Poong Jesus Nazareno sa buhay mo? Sige nga, isip nga muna tayo, mga 1 oras po. Ano ang pwede mong, kasi nakakalungkot kung wala kang mabalikan. Napakaraming ginawa na ng Diyos para sa atin. Para hindi natin makuha na magpasalamat man lamang. Kasi kung hindi natin nakikita yon, so imbis na Poong Nazareno, salamat sa mga pagkakataon, salamat na iligtas mo kami sa sakuna, salamat nung nakalipas sa bagyo, nabuhay pa kami, salamat nung nag-COVID, nakaligtas pa kami. Kung wala kang mababalikan doon, ang madalas na lalabas sa bibig ng tao ay puro pagrereklamo. Lord, kawawa naman ako. Lord, bingi naman. Lord, puro na lang problema. Walang bang magandang naaalala? Kasi kahit, kung tutuusin po, kahit dun sa mga pangit na naranasan mo, mayroong magandang nangyari. At mayroong biyaya kahit sa mga pangit na pangyayari sa buhay natin. Ngayon, sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mag-isip ka naman. Puro taas lang ng kamay, ganyan. Pag bibless na mamaya, tataas na naman ng kamay. Mahalaga po, kunin mo yung pagkakataon ngayon, mag-isip naman. Pag nilayan mo naman, napakaraming pagkakataon na tayo na nagkulang tayo sa bahaging yan na pinagninilayan muna natin bago tayo gumawa ng desisyon. Kaya nga, nung nakalipas na eleksyon, pinag-isipan mo ba kung sino? O pues, dahil nagkulang tayo sa pagninilay, nagkulang tayo sa pagbubulay-bulay, ayan, yung mga inelect natin, nagkakagulo, hindi magkaisa, nag-aaway-away. Forthwith nga lang, hindi magkaintindihan kung anong pagkaunawa. O ngayon, gulong-gulo na. Pasa dito, pasa doon. Diba? O tapos sasabihin, Lord, ang gulo-gulo naman ang buhay namin. O bakit? Pinagnilayan mo ba yan? Yung ginawa mo? Kaya nga, sabi sa Ebanghelyo, sabi ng Poong Jesus Nazareno, o sino man ang gustong maging alagad ko, o tayo, mga tinatawag tayong mga alagad ng Poong Nazareno, lahat ng deboto ng Poong Nazareno, gustong maging alagad ng Poong Nazareno, alam mo ba kung ano ang inaasahan sa iyo? At sa loob ng mahabang panahon, sa ilang taon ng pagiging deboto natin, maganda mapag-isipan natin itong tatlong ito na binabanggit ng Poong Nazareno. Kamusta ang paglimot mo sa iyong sarili? Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang makasarili. Natakot kayo, no? Pero diba, sabi, limutin ang tungkol sa sarili. Kung gusto mo talaga maging authentic, na maging deboto ng Nazareno, maging alagad ni Jesus, kaya mo bang limutin o iisang tabi man lang muna
ang para sa sarili mo. At ang tanging hangarin mo ay kung paano ka makapagbibigay, kung paano ka makakapagpasaya, paano ka makakatulong sa iyong kapwa o kahit man lamang sa iyong pamilya. Inisip mo ba ang kapakanan ng iyong mga anak bago ka nagdesisyong umalis sa bahay ninyo? Inisip mo ba ang kapakanan ng iyong pamilya bago ka pumatol sa iba? O puro na lang, kaligayahan ko to. Dapat akong maging masaya. Ito, dapat kong sundin. Ito, para sa sarili ko. O, teka, kala ko gusto mo maging deboto ng Nazareno. Inisip mo ba ang kalagayan ng iyong pamilya bago ka nag-online gambling, bago ka nagsugal, bago ka nakipagsabong? O laging, kaligayahan ko to eh. Sa bawat pagtagay mo ba, pag inom mo ng alak, iniisip mo ba ang iyong pamilya o sarili lang? Pero gusto mo maging deboto ng Nazareno? Ganyan yung mga bagay. Bago ka bumili ng kung ano-ano, bago ka bumili ng bagong gadget, hindi lang yung sarili ang iisipin, kundi sa halagang ito, marami kang matutulungan. Nga lang, yun nga. Reklamo tayo ng reklamo sa Poong Nazareno. Na hirap tayo. Madalas sa inyo, tumatanggap na ng 4-piece, tumatanggap na ng ayuda, pero reklamo pa rin ng reklamo. Lagi na lang, dapat kami, bigyan nyo kami. Ano pa yung sinabi niya? Pasanin ang inyong krus. Kamusta po yung pag-ako natin ng ating mga responsibilidad? Kasi pag tinignan mo ang imahe ng Nazareno, andyan, pasan-pasan niya ang krus. Pasan niya ang buong daigdig. Pinasan niya para sa kaligtasan ng buong sanlibutan. Misyon niya yan. Yung sa atin, kamusta po? Kailangan natin pinagninilayan, pinagbubulay-bulayan ito. Ano, suko ka na? Gusto mo nang bitawan ang krus mo? Gusto natin sumunod kay Kristo, so kailangan meron din tayong krus. Kasi kung wala tayong krus, malamang tayo ang nagpapahirap sa Poong Nazareno. Diba? Kung maalala niyo yung tagpo, habang pinapasa niya ang krus, maraming sumusunod na tao. So hindi ka nandito para umupo lang. Nandito ka para magpahinga lang ng konti. Pag alis natin dito, pasan ulit ang mga responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikat. Huwag mong ayawan, huwag mong sukuan. Kung ano man yan, ang kailangan mo, lakas mula sa Poong Nazareno. At pangatlo, ang sabi niya, sumunod ka sa akin. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, sumunod ka sa Nazareno. Ano nga bang sinasabi ng Nazareno sa iyo na hanggang ngayon ayaw mong sundin? Punta ka ng punta dito, ayaw mo pa rin sundin. Kasi pag hindi tayo sumunod sa Nazareno, maliligaw tayo ng todo-todo. Kung hindi tayo susunod sa Poong Nazareno, sa lahat ng kanyang pangaral, sa lahat ng kanyang iniuutos, masisira ang buhay natin. Napilit namang inililigtas tayo ng Nazareno. Kaya nawa, mahalaga na bahagi ng atin pong ginagawang pagdidibosyon ay yung tayo naman ay makapagnilay-nilay. Napakabuti ng Poong Nazareno sa bawat isa sa atin kahit na madalas tayo ay nagkakasala, kahit madalas tayo ay tumatalikod. Yung bang pagkatapos ng pagsisimba dito, babalikan natin yung mga hindi natin dapat balikan, pero ang Poong Nazareno laging naghihintay sa ating muling pagbabalik. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Nazareno. At nawa, ang tanging hangad din, hanggang sa huli, makasama natin ang Poong Jesus Nazareno. Amen? Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasan natin ang ating krus sa araw-araw sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang ating pong itutugon, makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang lahat ng tumatanggap ng bigat ng tungkuling publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo, at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga nagdusa at namatay para sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng aming Panginoong Hesukristo, tanggapin mo ang mga panalangin ng naglalakbay mong bayan na naghahangad na matagpuan ang iyong kalooban sa pagsunod sa mga yapak ng iyong anak. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Manalangin Magsitayo. kayong mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahain ito, pagtibayan mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran
at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal ngayong ginugunita si Santo Domingo ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na napanariwa at napamunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Panalangin ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at tawa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.